Mga kabunyog, may mga nagtatanong sa akin. Napanood daw nila yung interview kay retired Associate Justice Adolfo Ascona at may sinasabi di umano o itong si Ascona na tinatawag na 2 modes of impeachment o 2 modes ng impeachment. So maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano ba itong sinasabi ni Adolfo Ascona na 2 modes of impeachment at bakit importanteng maunawaan natin to regarding sa mga issue tungkol sa impeachment ni Sara? Okay, so sige, puntuhan natin to, ipaliwanag natin. Ano ba yung sinasabing 2 modes of impeachment? At bakit importante ito? Kasi, ang ibig sabihin ng 2 modes of impeachment, ang kapangyarihan na mag-initiate ng impeachment, exclusive sa Kamara. Ang tanong, paano mo gagawin ang impeachment? So, kung paano, ibig sabihin yan, modes, paraan. So, may 2 paraan o 2 modes ng impeachment. Ano ang unang paraan? Ang unang paraan ng impeachment, ito, basahin natin ha. Basahin ko to. Ayan. Sabi dito, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So malinaw ha, ang Kamara o House of Representatives, siya ang may exclusive power na mag-initiate ng impeachment. Ibig sabihin, sa walang ibang pwedeng pagsimula ng impeachment kundi House of Representatives lang. Kahit Ombudsman, kahit pa Department of Justice, hindi. Kahit Senado, hindi pwede. Ang may exclusive power to initiate all cases of impeachment, House of Representatives. Paano? May 2 modes. Ang unang mode ay yung nasa Section 3, Section 3 number 3. Section 3 paragraphs 2 and 3. Yan ang first mode. Ang second mode, yung Section 3 paragraph 4. Okay? O dito tayo sa Section 3 paragraph 2 at 3. Paano ang impeachment? Ang unang paraan, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives. Kahit sinong member ng House of Representatives ay pwedeng mag-file ng impeachment. Sino pa ang pwede? Or by any citizen. Kahit sinong citizen. Pero upon a resolution pa rin ng endorsement by any member ng House. So yun. Ibig sabihin, ang unang mode ng impeachment, sino mang member ng House. O kaya, sino mang citizen upon endorsement ng kahit isang member lang ng House. Okay? Anong mangyayari doon? Which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. So, pagka-file ng complaint na verified impeachment complaint, ito ay isasama, i-include sa order of business, i-refer sa proper committee. So anong proper committee ang rene-referan yan? Usually Justice Committee yan. So, halimbawa, nandun na sa Justice Committee, anong gagawin? Ito, malinaw to ha. The committee after hearing. So, ibig sabihin, yung committee required na magsagawa ng hearing. So, anong mangyayari sa hearing? Halimbawa, nasa Justice Committee na, papadalhan ngayon ng notice yung nirereklamo. Halimbawa si Sara Duterte, papadalhan siya niyan, yung respondent. Ito yung verified complaint laban sa iyo sa impeachment sa iyo, pakisagot. Magkakaroon ng hearing, umattend ka sa ganitong mga pitsa. Yun, pwede yun. Anong mangyayari sa hearing? By a majority vote of all its members shall submit the report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. So, ibig sabihin, yung committee, yung Justice Committee, magkakaroon siya ng hearing. So, ino-notify, papaalamin yung rinereklamo na official. Tapos, mag-hearing. After, pag ng hearing, magkakaroon ng recommendation yung committee. Kung sa tingin ng committee, dapat i-refer ito sa plenary para pagbutuhan, gagawin niya yon. Pero, kung hindi niya nakikitang kasi tingin niya hindi sufficient in form and substance, i-dismiss nyo na. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit the report to the House within
60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from the receipt thereof. A vote of at least one-third of the members of the House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. Galing sa komite, yung Justice Committee, pag nakita ng Justice Committee sufficient in form and substance, ipapasa sa plenary. Magbubutuhan ang plenary, yung lahat ng members ng House. Pag may nakuhang boto na one-third, ano na yan? Favorable na yung resolution, magiging na siyang articles of impeachment. Dadalhin na ngayon yan sa Senado. Yan yung first mode. Ang second mode, ito. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall proceed forthwith. Ito yung second mode. Dito sa second mode, sino ang complainant? Walang isang congressman. Wala ring private citizen. Yung buong kongreso na mismo ang complainant. Sila na mismo ang nag-initiate. Wala ng private citizen, walang isang member ng House of Representatives. The Congress, kasi mayroon nang nakuhang one-third na verified na permado, na verified complaint or resolution of impeachment. Ang nag-file na mismo, ang nakaperma na nag-file, more than one-third or at least one-third of all the members. Pagka ganon, wala nang hearing. Kaya wala ditong nami-mention na hearing. Diretso na yon. The same shall constitute the articles of impeachment. Yan yung second mode, yan yung ginamit kay ERAP noon. Yan yung ginamit kay ERAP. Yan din yata yung ginamit kay Corona. Wala nang trial, wala nang hearing sa komite. Nagkakaroon lang ng hearing sa komite, binibigyan ng due process yung nirereklamong official na ini-impeach kapag first mode ang ginamit. Pero kapag second mode, hindi na. Bakit? Kasi ang complainant na mismo na nag-file, yung at least one-third na ng House. Wala na, sila na mismo. Yan yung ginamit kay ERAP. Kaya wala nang hearing nun kay ERAP. Diretso na sa plenary, butuhan. Pinaspasan nga noon ni Villar. Yan din ang ginamit ngayon kay Sara, yung second mode. Ngayon, bakit importante ito? Importante itong second mode. Kasi dito walang due process. Walang hearing dito. Malinaw. Nakalagay wala. Ang hearing nandun sa first mode. Yung mahabang proseso na magja-Justice Committee, may hearing, saka i-refer sa plenary, yung first mode yun. Ang ginamit ng House of Representatives, second mode, hindi first mode. So ngayon, ano ba talaga ang dapat gamitin ng House? First mode o second mode? Depende. Discretion ng House yan. Sila ang may exclusive power to initiate impeachment proceedings. Hindi pwedeng ang priority mo first mode. Hindi, walang ganon. Hindi sinabi sa konstitusyon na ang priority should be the first mode. Wala. Bahala ang House kung alin ang gagamiting mode. Sa case ni Sara, sa case din noon ni Estrada, second mode ang ginamit, kaya paspasan. Ngayon, sasabihin mo, paspasan, wala nang due process. Ay, ganyan talaga ang second mode. Yan ang nakalagay sa konstitusyon, wala namang hearing. Doon sa first mode, yung section 3, paragraph 2 at 3, yun, mayroong hearing sa proper committee. Pero yung second mode, wala. Kaya, ano ngayon ang question dito sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonin? Sabi dito sa desisyon na Senior Associate Justice Marvic Leonin, kahit pa second mode yan, kailangan pa rin ng due process. Dapat binigyan pa rin ng notice, binigyan pa rin ng pagkakataon si Sara Duterte na makapagsagot ng akusasyon sa kanya. Kaya lang, anong mangyari dito? Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio at ni Adolfo Ascona, ang konstitusyon na yan, wala namang nakalagay sa konstitusyon na there shall be hearing sa second mode. Ang hearing dun lang sa first mode. Kaya nga medyo mabigat itong mga nangyari dito sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonin. Kasi in effect, inaamindahan mo na ang konstitusyon. Hindi pwede yun. Kahit Korte Suprema, hindi pwedeng mag-amend ng konstitusyon. Bakit in a way inaamindahan mo? Kasi sinasabi mo na dapat may hearing yung second mode.
yung nasa Section 3, Paragraph 4. Wala. In case the verified complaint or resolution is filed by at least 1/3 of all the members of the House, wala nang hearing, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan yung ginamit. Ngayon, pwede mo bang sabihin ang Kamara na ang dapat ginamit yung first mode? Hindi. Discretion nila yan. Bakit? Because the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate impeachment proceedings. Yun. Kaya medyo maselan tong issue ng 2 modes of impeachment. Ganyan ka-importante yan. Kaya ang sinabi kasi doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, walang due process kay Sara. May due process kung first mode. Kung second mode, wala. Saan na nagkakaroon ng due process kapag second mode ang ginamit? Trial sa Senate. Yan yun. Pero hindi ganun yung naging desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Yunin. Sabi ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, due process shall be present in all phases of impeachment. At kahit ano pang mode, first or second mode, dapat may due process. Medyo na ba? Iba yan. Hindi ganyan ang nakalagay sa konstitusyon. Kaya medyo mabigat itong mga sinasabi sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Yunin. Kaya nga may motion for reconsideration ang House of Representatives. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.